At sabi ng lalaki kay Cho Ju-young kung malinis daw. Ba ang damit niya? Tumahimik naman si Cho Ju-young at sinagot niya ang tanong ng lalaki na hindi ang damit ko ay maduming madumi ang damit na napaka-dumi nito. Na tila ba iniinis ni Cho Ju-young lalaki na gulat naman si Magayem at sabi ng lalaki ano ang ibig mong sabihin na napakadumi ko at naghanda itong atakihin si Cho Ju-young at bago pa man umatake ang lalaki kay Cho Ju-young bigla naman pumasok ang supervisor at nagsalita ito na kung tapos na kayong lumanas ay magsipag. Balik na kayo sa inyong mga selda bakit naman nakatayo lang kayo si Chian ay nakatingin lang sa lalaki ang lalaki naman ay tinatitigan ang numero ng damit ni Chian na ika-7,199 na ilang beses niya itong binigkas at napunta tayo kung saan maaliwalas ang araw at nagsalita si Cho Ju-young kung ano ang problema sa kanila kung bakit silang lahat na sa tabi niya nagsalita naman. Ang lalaki bakit tinatanong mo pa yan ito ay dahil sa'yo Ju-young at malalaman nga natin ang pangalan ng lalaki ay namin ito ay kasama rin ni Cho Ju-young sa selda at maririnig natin na pinag-uusapan si Cho Ju-young na kung siya nga ba daw ang lalaki na bumali sa kamay ng nakalaban niya at sinabi pa ng isa na narinig ko na pinagbubagbag niya ang lalaki at narinig ko rin na napakalakas niya at sinabi ni namin na kapag nasa tabi sila ni Cho Ju-young ay wala sa kanilang naghaamon makipag-away at sabi naman ni Magayem. Bakit naman siya makikipag-away at sabi ni Cho Ju-young na gawin nila kung ano ang gusto nila basta hindi lang nila siya pakialaman at nagsalita sa kanyang isip na may kailangan pa siyang gawing mga bagay ang isang blue na dragon na may kulay pulang bulaklak sa ulo nito aka Red Flower Dragon na kailangan niyang hanapin. Ang lalaki na may tato ng dragon na yun at tinanong niya sa kanyang sarili kung saan niya kaya ito makikita. Dahil madaming tao dito napakahirap naman mahanap. Ang organisasyon na yun na may tato napansin naman ni namin na kanina pa may hinahanap si Cho Ju-young. At tinanong niya si Cho Ju-young sino ang hinahanap niya at sinabi naman ni Cho Ju-young na may hinahanap siya at sabi ni namin na sabihin lang daw ni Cho Ju-young kung ano ang hinahanap niya dahil hahanapin niya ito para sa kanya at sinabi pa nito na tinatawag siyang info broker at sinabi ni Cho Ju-young na ang hinahanap niya ay isang tato ang tatang iyon ay napakadiri. At sa maaliwalas na paglubog ng araw ay may maririnig tayong nagsisalita na may bago na naman na krimen na nangyari at ang nagsisalita palang ito ay nasa TV na nagbabalita at sabi pa sa balita ang grupong ito ay bumuo ng gang at para magkaroon ng pera at mahahalagang bagay at sabi naman ng mga bilanggo ano balita naman. Palagi na lang may mga ganitong balita araw-araw sabi namang isa na alam mo ang mga balitang ito ay base sa tunay na nangyari at sabi pa sa balita na nagkakaroon ng karahasan at krimen sa mga estudyanteng nangyayari. Si Cho Ju-young naman tinawag ang mga kriminal na bastardo. At sabi pa ni Cho Ju-young na ang tulad ng mga kriminal na yon ay dapat makulong sa bilangguan sa 100 taon. At ang mga kasama niya naman ay nainis kung bakit ito nasasabi ni Cho Ju-young at sabi pa nila hindi. Lahat na nandito ay masama si namin naman ay salita na sasabihin ko sa inyo kung bakit ako nakulong. Dito at nagkwento na nga ito merong isang nagtitinda na malapit sa amin ng tokboki isa akong regular na customer doon ang tinda nila ay napakasarap pati. Ang sarsa ay nasa ibang level ngunit isang araw dumating ang turntadong anak ng congressman na napakayabang. Dahil sa impluensya ng kanyang ama at umorder ito ng tokboki nang makarating na ang order nito ay tinikman niya ito at sinabi nito na ang tokboki ito ay hindi masarap at ang bastardong iyon pinagsisira nila ang tindahan ngunit sa tamang pagkakataon ay dumating ako. At sinabi ko na ako ang leader ng tokboki gang ay nandito na at nanalo ako sa laban na yun bilang isang bayani na niligtas ang tokboki shop at sabi pa ni ngunit ang bastardong yun ay ginamit ang impluensya ng kanyang ama para ipakulong ako ngunit wala akong pinagsisihan sabi naman ng kamasa niya isa na naman. Kasinungalingan at sinabi pa nila kung alam ba ni Cho Ju-young mang ano ang palayaw ni namin dahil napaka sinungaling niya ay tinawag siyang gulls hitter dahil
Sa kanyang pagsisinungaling ay binugbog siya ngunit hindi parent siya bumalik sa katinuan at hindi pa nagbabago. Tinanong naman ni Gumin kung ano ang pinagsasabi nila. Dahil ang lahat ng kanyang sinabi ay totoong nangyari. Sabi naman ng isa-isa yung kasinungalingan hindi na. Ako maniniwala ulit sa kanyang kwento at si Choju Yang naman ay tahimik lang at bigla itong nagsalita. Na ang sinabi ni Gunamin mukhang hindi naman kasinungalingan. Nabigla naman si Gunamin nang marinig niya ito at makikita natin ang isang langgam at isang insekto habang tinitignan niya ito ay sinabi niya na masasabi niya kung sino ang boss sa kanilang selda ay si Choju Yang habang nakangiti ito at sa isip niya kung magiging kaliwang kamay siya ni Choju Yang ay magiging masaya at magiging oras niya na rin para umenjoy isang masayang buhay habang iniisip niya ito at tumatawa at habang naghuhukay ito para sa tanim dahil sa kanyang kasabikan sa kanyang iniisip ay hindi niya napansin na may natalsikan na siya sa mukha ng isang lalaki at lumapit naman ang lalaki kay Gunamin at makikita natin na ang lalaking ito ay nasa working room din ng gabing iyon at tinanong niya si Gunamin kung ano ito ang amoy na ito si Gunamin naman ay tila ba natakot at sabi pa ng lalaki. Dahil sa iyong kasinungalingan ay madumi na ako ang maduming bunganga mo na yan ay lilinisin ko para sa iyo. At sa isip ni Gunamin na kailangan niyang tumakbo sa dati niyang leader at sinabi ng lalaki na may bakterya at germs sa kanyang mukha sa isip ni Gunamin ang bastardong. Ito ay hindi talaga gusto ang madudumi at tinanong niya sa kanyang sarili kung bakit siya nandito at agad naman humangin ang tawag si Gunamin sa dati niyang leader at sinabi niya na tanga siya na hindi tumitingin. Sa kanyang harapan tinanong naman ng lalaki na kung malinis daw ba ang mukha niya sinabi naman ni Gunamin na malinis na siya at sa isip-isip niya kung sasabihin niyang madumi ang lalaki ay katapusan niya na sabi naman ng lalaki ganun ba papatawadin kita ngayon at makikita natin na inispray ng lalaki ang insecticide. Sa mata ni Gunamin napasigaw naman si Gunamin dahil dito at sinabsab niya ang kanyang mukha sa sahig at sinabi pa ng lalaki na pumunta siya para humingi ng pabor ang ika-7,179 na ilang beses na sinambit ng lalaki ang 7,179 at tinanong nito si Gunamin na kung tama nga siya na nasa parehas silang selda at sa isip ni Gunamin ang ika-7,179 na ay ang numero ni Choju Yang. At sabi pa ng lalaki ang ika-7,179 na ay sinabihan niya akong napaka-dumi ko daw alam niya ba kung gaano ako effort para lang mantaylang malinis Gunamin di ba alam mo naman yun di ba sumang-ayon naman si Gunamin at sabi ng lalaki kung ganun aalisin natin siya habang iniaabot ni ng lalaki ang insecticide at makikita rin natin sa katawan ng lalaki ang tato ng dragon na may pulang bulaklak sa ulo na hinahanap ni Choju Yang at maririnig natin na may nagbibilang 75, 76, 77, 78, 79, 100 at makikita natin si Choju Yang na nagpupush up gamit ang isa niyang kamay at tinanong niya sa kanyang sarili kung nasaan ang nakakadiring tato na iyon hahanapin. Kuna lang yun at may bigla naman nagsalita at napa. Lingon naman si Choju Yang dito si Gunamin pala ang nagsasalita at napapahanga ito dahil nagpupush up si Choju Yang na gamit ang kanyang tatlong daliri sa isang kamay at sabi pa ni Gunamin na uminom na muna si Choju Yang ng grape juice at magpatuloy na lang siya pagkatapos niya itong inumin at sabi pa ni Gunamin mukhang pagod na pagod ka pagkatapos mo sa pag-eehersisyo tumayo naman si Choju Yang at nagpasalamat naman si Choju Yang at nang makita ni Choju Yang ang laman ng baso ay nagsalita ito na takot naman si Gunamin at makikita natin ang insecticide at sabi ni Choju Yang kay Gunamin kung sino ang nagbigay sa kanya nito.